Hindi ko sinabi na DDS ako or diehard Duterte supporter. But I am not ashamed to be associated with the Duterte. Kasi mula noong 2015, nagkaroon ng mga haka-haka, 'di ba? Mga rumors na yun nga tatakbo nga si Tatay Digong bilang presidente. And then accidentally napanood ko sa TFC na yung interview niya with Vice Ganda sa ano nga yun, GGV, Gandang Gabi Vice. And then I was thinking, ano naman tong taong to kapag tatakbo to bilang presidente, parang nakakahiya naman yata kasi parang alam mo yung kung magsalita, napaka-sarcastic, yan talaga yung ano niya pinaka-master niya, master of sarcasm talaga si Tatay Digong. And then, I was curious, so ni-research ko kung sino siya. And then, yun na, nakita ko na meron pala siyang, sa mga articles, sa mga news, na meron pala siyang scandal issue, ganun. And then, nagtanong-tanong ako sa mga taga Davao kung okay ba yung Duterte sa Davao. And then sabi nila, napakaganda at napakagaling, talagang number 1 yan kapag Duterte. So sabi ko ba, okay to ah. So, yun, I did more questioning sa mga kababayan natin na nandito, na taga Davao. At yun nga, nakwento nila sa akin, puro magagandang bagay tungkol kay Tatay Digong. And then, when I checked all the other presidentials or presidential candidates, wala namang mapili. So sabi ko sa sarili ko, para maiba naman, 'di ba? Try natin. Kasi yung Duterte, hindi naman yan yung not famous or unknown sa Cebu kasi maraming Duterte sa Cebu, lalo na sa Danau. So sabi ko, sige nga, try natin. And then yun na, parami yung information. Parang nagustuhan ko na siya lalo, na parang napakatapang niya talaga, as in sobrang tapang niya, na para sa Davao, ginagawa niya lahat. So, after that, parang I tried to post something, and then pinalabas yun ng mainstream media, na hindi ka pwedeng mag-post ng kung ano tungkol sa election after February 2016. So, I stopped posting about him kasi nag-create ako ng page para sa politika sa Pilipinas that time. Umabot nga ng mga 40k followers. Kaya lang, na terminate na yung sarili kong Facebook, kaya nawala na lahat yung mga political na pages ko. And then, to move on. So, noong January 10, 2016, bumisita si Duterte dito sa Taiwan at doon na ako nagulat. Kasi it was around 2 a.m. may nag-message sa akin na, uy, pupunta si Duterte sa Taipei. So sabi ko, sige, try ko nga. So pumunta din ako. And then nakita ko, sobrang daming tao mula north hanggang south ng Taiwan. Pumunta talaga yung mga kababayan nating mga Pilipino para lang makita. At dinumog siya talaga. First time kong nakita na isang politiko, dinumog ng ganun. So masasabi mo talaga na napaka maayos na tao. And then, hindi ko lang siya nakita. Magkatabi pa talaga kaming dalawa. Like, kasi sabi niya, sanay na ako na ma-meet yung mga tao or dinudumog ng mga tao. So, yung ginawa namin, pinatayo siya sa isang plastic stool, tapos hinawakan lang namin, baka kasi mahulog siya, 'di ba? Kasi syempre mabigat at medyo matangkad din naman kasi si Tatay Digong. Tapos yung kamay ko nakahawak sa Levi's na pocket niya sa likod para talaga hindi siya mahulog kasi magkatabi, as in siya at ako. Noon kasi hindi pa uso yung mag-selfie at video, hindi pa ako talaga mahilig doon noong 2016. Kaya sayang at hindi ako nakapag-selfie kay Tatay Digong. But we had a little bit of introduction as me, Hello Philtai ng Taiwan, and as an online media. And then magkasama nag-usap din kami habang nasa harap siya ng mga tao. So kaway-kaway lang siya, smile lang siya. Dun po nagsimula yung suporta ko kay Tatay Digong. Kasi hindi dahil politician siya, dahil nakita ko talaga na meron siyang potential, 'di ba, bilang isang
presidente, may malaking magagawa siya para, big potential, magagawa niya para sa bansang Pilipinas. So yun nga, after February 2016, dun ko na sinimulan ang mga pagpo-post ko para pagsuporta kay Tatay Digong. At hindi nyo aasahan na ang daming nagbago sa buhay ko, sa paniniwala ko, sa mentalidad ko dahil kay Tatay Digong. At i-continue ko na lang sa next video.